Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Filipino. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututunan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Filipino, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating notebook, lapis, at ang ating bag na naglalaman ng iba pang mga kailangan nating gamit para sa pagsagot sa mga pagsasanay na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may notebook, check. Dapat may lapis, check. At ang ating bag, check. Ayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa magagalang na pananalita at pagbati. Alam mo bang kinututuwaan ng lahat ang batang marunong gumamit ng po at opo? Nais mo bang lalo ka pang kalugdan ng lahat? Alam kong isa kang batang magalang kaya magiging kaaya-aya para sa iyo ang ating aralin ngayon. Para sa alamin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makagagamit ng magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng una, pagbati. Halimbawa, magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang gabi po, mano po, hello po, at paalam po. Pangalawa, paghingi ng pahintulot. Halimbawa, pwede po ba? Maaari po bang hiramin? Makikiraan po. Pangatlo, pagtatanong ng lokasyon ng lugar. Halimbawa, excuse me po, pwede po bang magtanong? Saan pong lugar ito? Pang-apat, pakikipag-usap sa matatanda, gaya ng paggamit natin ng po at opo. Panglima, pagtanggap ng paumanhin. Halimbawa, okay lang po yun, ayos lang po. Pang-anim, pagtanggap ng tawag sa telepono. Halimbawa, hello po, ako po si... Paano ko po kayo matutulungan? Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? At pang-pito, pagbibigay ng reaksyon o komento. Halimbawa, sa tingin ko po at sa palagay ko po. Ang aking mga nabanggit na halimbawa ay sinasambit ng mga mabubuti at magagalang na batang tulad mo. Tandaan, laging gumamit ng po at opo. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit. Subukin muna natin kung ano na ang kaalaman mo patungkol sa aralin natin sa ating module. Kunin mo ang iyong notebook at lapis at magsulat sa iyong notebook ng bilang 1 hanggang 5 at pagkatapos ay makinig ng mabuti sa aking panuto. Para sa subukin, ang panuto ay piliin ang angkop na magalang na pananalita na dapat gamitin. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ulitin ko, isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, nagmamadali ka sa pagpasok sa inyong paaralan. Sa iyong pagtakbo ay nabunggo mo at natumba ang isang batang babae. Ano ang iyong sasabihin? A. Magandang umaga. B. Salamat. C. Paalam. D. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Number 2. Kaarawan mo, kaya binigyan ka ng regalo ng iyong ate. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga po. B. Salamat po. C. Paalam po. D. Pasensya na po. Number 3. Magbabakasyon ka kasama ang iyong pinsan. Paalis na kayo, nasa kusina ang iyong nanay at tatay. Ano ang sasabihin mo sa kanila? A.
magandang umaga po. B. Salamat po. C. Aalis na po kami. Paalam po. D. Pasensya na po. Number 4. Umaga nang makasalubong mo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga po. B. Salamat po. C. Paalam po. D. Pasensya na po. At number 5. Nasalubong mo ang iyong kaibigan. Nagpasalamat siya sa iyong ibinigay na regalo. Gustong-gusto niya ito. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga. B. Salamat. C. Paalam. D. Walang anuman. Pagkatapos ng subukin ay babalikan natin ang isang karanasan o ala-alang pamilyar na sa iyo sa pamamagitan ng sitwasyon na ating babasahin. Pagkatapos ay may tanong na dapat mong sagutin. Isusulat mo ang iyong sagot sa iyong notebook. Para sa balikan, ang panuto ay basahin ang sitwasyon at isulat ang wastong sagot sa loob ng kahon. Ito ang sitwasyon. Ika-6 ng gabi nang kayo ay pumunta sa bahay ng iyong lolo at lola. Kaarawan kasi ng iyong lolo kaya napagkasunduan ng pamilya na sabay-sabay kayong maghahapunan sa araw na iyon. Pagdating ninyo sa bahay nila, ay agad kang sinalubong ng iyong lolo na nag-aabang sa labas. Ito ang tanong, ano ang iyong gagawin at sasabihin? Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Para sa tuklasin, babasahin natin ang isang maikling kwento. Makinig ng mabuti sapagkat may mga tanong na kailangan mong sagutin pagkatapos. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging magalang. May mga magagalang na pananalita at pagbati tayong dapat na ginagamit. Halina at ating basahin ang ilan sa mga iyan mula sa ating kwento na may pamagat na Ang Umaga ni Lena, akda ni Cristina T. Fangon. Lunes, maagang pumasok sa paaralan si Lena. Nasalubong niya ang katiwala ng kanilang paaralan. Magandang umaga po, Kuya Alan, masayang bati ni Lena. Magandang umaga rin naman, nakingiting bati ni Kuya Alan, ang katiwala ng kanilang paaralan. Oras ng reses, bibili si Lena sa kantina. Makikiraan po, sambit niya habang dumaraan sa pagitan ng mga gurong nag-uusap. Habang namimili, ay natapakan ni Lena ang paa ng kanyang kamag-aral. Naku, pasensya na, hindi ko sinasadya. May pag-aalalang sabi niya. Ayos lang, hindi naman ako nasaktan. Tugon ng kanyang kamag-aral. Sabay na bumalik ang magkamag-aral sa silid-aralan, natapos ang umaga ni Lena nang walang naging problema. Sa pag-unawa natin sa napakinggan o binasang teksto, natututuhan natin na mahalagang natatandaan natin ang mga detalye upang makasagot tayo ng tama sa mga tanong. Para sa suriin, ang panuto ay sagutin ang sumusunod na tanong, isulat ang iyong sagot sa inyong sagutang papel. Para sa number 1, sino ang bida sa ating kwento? Ano ang pangalan ng bidang babae sa kwentong binasa o napakinggan ninyo kanina? Number 2, ano ang mga katangian ni Lena? Pag sinabi nating katangian, ano-ano ang kanyang mga magagandang pag-uugali? Number 3, ano ang sinabi ni Lena nang maapakan niya ang paa ng kanyang kamag-aral? Number 4, sa palagay mo, ano ang mararamdaman ng kaklase ni Lena na kanyang naapakan kung hindi siya nanghingi ng paumanhin? Bakit? Sa number 4, iisipin mo ang mararamdaman ng kaklase ni Lena kung sakali mang hindi siya humingi ng paumanhin para sa kanyang ginawang pag-apak. Pagkatapos ay ipaliliwanag mo ang iyong sagot. At sa number 5,
Ano-ano ang mga magagalang na pananalita ang ginamit sa kwento? Para sa pagyamanin, may mga inihandang mga pinatnubayang pagsasanay at pagtatasa na dapat ninyong basahin, intindihin at sagutin. Lahat ng ito ay makikita natin sa ating module. Para sa pinatnubayang pagsasanay 1, ito ang panuto. Makinig sa babasahing sitwasyon, isulat sa iyong sagutang papel ang dapat mong sabihin. Number 1, isang hapon pagkagaling sa paaralan ay nakita mo sa labas ng inyong bahay ang iyong ina. Ano ang dapat mong sabihin? Number 2, natalisod sa paa mo ang iyong kapatid. Ano ang dapat mong sabihin? Number 3, nagpasalamat ang iyong kaibigan sa ibinigay mong regalo. Ano ang dapat mong sabihin? Number 4, galing ka sa bahay ng iyong kaibigan. Hapon na, kaya gusto mong magpaalam sa kanyang ina. Ano ang sasabihin mo? At number 5, gusto mong kunin ang aklat sa sala, pero sa kinalalagyan ng aklat ay naroon ang nanay at tita mo na nag-uusap. Ano ang dapat mong sabihin? Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Para sa pinatnubayang pagtatasawan, ang panuto ay, ano ang sasabihin mo sa sumusunod na mga sitwasyon? Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa number 1, natalisod sa iyong paa ang iyong kaklase. Ano ang sasabihin mo? A, maraming salamat. B, pasensya na, hindi ko sinasadya. Number 2, nakita mo isang gabi na nakaupo sa sala ang iyong lolo. Ano ang sasabihin mo? A, mano po, magandang gabi po. B, mano po, magandang umaga po. Number 3, nais mong dumaan ngunit sa iyong daraanan ay may dalawang lalaking nag-uusap. Ano ang sasabihin mo? A, kumusta ka na? B, makikiraan po. Number 4, paalis ka na papuntang eskwela. Ano ang sasabihin mo? A, aalis na po ako. B, patawad po. At number 5, kaarawan mo kaya binigyan ka ng regalo ng iyong kaibigan. Ano ang sasabihin mo? A, maraming salamat. B, pasensya na po. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Para naman sa pinatnubayang pagsasanay 2, ang panuto ay basahin ang sitwasyon, isulat sa loob ng kahon ang dapat mong sabihin. Ito ang sitwasyon, araw ng Sabado, matapos mong mananghalian ay pumunta ka sa bahay ni na Arman para gumawa ng inyong proyekto. Nakasarado ang kanilang pinto, subalit naririnig mo rin naman na may tao sa loob. Ano ang iyong sasabihin at gagawin? Isulat ang iyong sagot sa inyong notebook. Para sa pinatnubayang pagtatasa 2, ang panuto ay isulat kung tama o mali ang sinasabi ng bawat bilang. Isusulat mo ang salitang tama kung wasto ang pahayag at ang salitang mali kung hindi wasto ang pahayag sa bawat bilang. Isusulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel o sa iyong notebook. Number 1, ugaliin gumamit ng po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda sa iyo. Number 2, huwag pansinin ang kaibigan mong matagal mong hindi nakita. Number 3, bumati ng magandang araw sa iyong guro kung ito ay makakasalubong o makikita mo. Number 4, laging magpasalamat sa taong nakagawa ng mabuti sa iyo. At number 5, ugaliing manghingi ng paumanhin kung ikaw ay nakasakit. Para sa malayang pagsasanay 1, ang panuto ay isulat sa iyong sagutang papel ang mga magagalang na pagbati at pananalita.
Ang gagawin lamang ay pipiliin lamang natin ang mga magagalang na pagbati at pananalita at yun lamang ang isusulat natin sa ating notebook. Ito ang mga pagpipilian. Magandang umaga po. Makikiraan po. Aalis na po kami. Tumabi ka nga. Alis. Para naman sa malayang pagtatasawan, ang panuto ay lagyan ng check sapat lang bago ang bilang kung ang nakasulat ay magalang na pagbati at pananalita. Kung hindi naman, ay wala tayong isusulat sapat lang bago ang bilang. Number 1, salamat po. Number 2, magandang gabi po. Number 3, manahimik ka nga. Number 4, kumusta po? At number 5, walang anuman. Para naman sa malayang pagsasanay 2, ang panuto ay ano ang iyong sasabihin sa sumusunod na mga sitwasyon. Isulat ang iyong sagot sa loob ng kahon. Number 1, sa inyong paghahabulan ay naitulak mo ang iyong kapatid at siya ay nadapa. Ano ang iyong sasabihin? Number 2, nasalubong mo isang umaga ang inyong punong guro. Ano ang iyong sasabihin? Number 3, kaarawan mo kaya binigyan ka ng regalo ng iyong ina. Ano ang iyong sasabihin? Number 4, nagpasalamat ang iyong kaklase sa pagpapahiram mo sa kanya ng iyong aklat. Ano ang iyong sasabihin? At number 5, isang gabi, umuwi ang tatay mo galing sa trabaho. Ano ang iyong sasabihin? Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Para sa malayang pagtatasa 2, ang panuto ay ano ang iyong sasabihin sa sumusunod na mga sitwasyon. Piliin ang tamang sagot sa ibaba at isulat ito sapat lang. Ito ang mga pagpipilian na nasa loob ng kahon. Una, walang anuman. Pangalawa, magandang tanghali po. Pangatlo, pasensya na, hindi ko sinasadya. Pang-apat, aalis na po ako. At pang-5, kumusta ka na? Ito naman ang mga sitwasyon. Number 1, isang tanghali na salubong mo ang iyong guro sa pamilihan. Ano ang iyong sasabihin? Pumili ng iyong sagot sa loob ng kahon. Number 2, nagpasalamat sa iyo ang iyong kapatid dahil sa iniregalo mo sa kanyang laruan. Ano ang iyong sasabihin? Number 3, nagkauntungan kayo ng iyong kaibigan nang sabay niyong pulutin ang lapis. Ano ang iyong sasabihin? Number 4, paalis ka ng bahay para pumasok sa inyong paaralan. Ano ang iyong sasabihin? At number 5, nagkita kayo ng kaibigan mong matagal mo nang hindi nakikita. Ano ang iyong sasabihin? Piliin ang angkop na sagot sa loob ng kahon at isulat ang iyong sagot sa inyong notebook. Para sa paglalahat ng ating aralin, sagutin natin ang mga katanungang makikita sa isa-isip. Ito ang panuto, isulat ang hinihingi sa bawat bilang. Ito ang mga katanungan. Number 1, isulat ang mga magagalang na pananalita at pagbati ang natutuhan mo. Number 2, gaano kahalaga ang paggamit ng magagalang na pananalita at pagbati? At number 3, bakit kailangan tayong gumamit ng magagalang na pananalita? Isulat ang iyong sagot sa iyong notebook. Para sa isagawa, ang panuto ay piliin ang angkop na magagalang na pananalita para sa bawat sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong notebook. Number 1, isang hapon, nasalubong mo ang nanay ng iyong matalik na kaibigan. Ano ang iyong sasabihin? A, magandang hapon po. B, salamat po. C, paalam po. D, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Number 2, habang gumagawa kayo ng proyekto, ay biglang natapakan mo ang isa sa mga gamit ninyo.
Ano ang sasabihin mo sa iyong mga kagrupo? A. Magandang umaga. B. Salamat. C. Aalis muna ako. D. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Number 3. Mataas ang nakuha mong marka. Bilang regalo, binigyan ka ng bagong damit ng iyong ama at ina. Ano ang sasabihin mo sa kanila? A. Magandang umaga po. B. Maraming salamat po. C. Aalis na po kami. Paalam po. D. Pasensya na po. Number 4. Isang umaga, nakita mo sa pamilihan ang kapitan ng inyong barangay. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga po. B. Salamat po. C. Paalam po. D. Pasensya na po. At number 5, sa simbahan, napulot mo ang nalaglag na panyo ng isang ale. Iniabot mo ito sa kanya at siya ay nagpasalamat sa iyo. Ano ang iyong itutugon? A. Magandang umaga. B. Salamat. C. Paalam. D. Walang anuman po. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong notebook. Para sa tayahin, ang panuto ay piliin ang angkop na magalang na pananalita na dapat gamitin. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Nakabasag ka ng plato habang naghuhugas. Ano ang sasabihin mo sa iyong nanay? A. Magandang hapon po. B. Salamat po. C. Paalam po. D. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Number 2. Kaarawan ng iyong kaibigan, ngunit kailangan mong umalis dahil kayo ay magsisimba. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga. B. Salamat. C. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. D. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Number 3. Isang gabi, galing ka sa bahay ng iyong lolo at lola. Sa iyong pag-uwi, ay nakita mo si Aling Maria na inyong kapitbahay. Anong magalang na pagbati ang gagamitin mo? A. Magandang gabi po. B. Salamat po. C. Aalis na po kami. Paalam po. D. Pasensya na po. Number 4. Iniabot sa iyo ni Biboy ang lapis mong nahulog. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga. B. Maraming salamat. C. Paalam. D. Pasensya na. At number 5. Naglalaro kayo sa labas ng bahay. Tinawag ka ng nanay mo para kumain. Ano ang sasabihin mo sa iyong mga kalaro? A. Aalis ako. B. Salamat. C. Paalam, mauuna na ako. D. Walang anuman. At para sa ating panghuling gawain, ang karagdagang gawain, ang panuto ay basahin ang sitwasyon at isulat ang iyong dapat sabihin at gawin. Ito ang sitwasyon, oras ng pananghalian, kumakain kayong magkakaklase sa loob ng silid-aralan. Tumayo ka upang kumuha ng tubig. Pagbalik mo, papunta sa iyong upuan, natalisod ka at tumapon ang hawak mong tubig sa iyong kamag-aral na kumakain din. Isulat ang iyong dapat sabihin at gawin sa iyong notebook. Maraming salamat mga bata. Tandaan, isa sa magagandang katangian ng mga Pilipino ang pagiging magalang. Dapat itong ugaliin sa lahat ng oras at pagkakataon. Lahat ng tao ay dapat nating igalang. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto,
patuloy na magsanay. #ProjectAppear. Paalam!